Sa tagal-tagal ng panahon na nagpatong-patong ng mga tampuko sa kanya, Sa wakas ay naisipan niya akong kamustahin after 3 years. She's the star of CBN Production and a veteran actress famous for her starring roles in many movies and teleseries. Atin siyang salubungin ng isang masigabong palakpakan at hiyawan. Audrey Laurel! Suot-suot ang isang kumikinang na puting dress na aabot sa aking tuhod, maayos na pagkakakulot ng aking buhok, at simple ngunit malinis na kolorete sa mukha. May matamis na ngiti akong lumabas mula sa backstage ng studio. Sumalubong sa akin ang malalakas sa sigawan at palakpakan na siya namang talagang nakakabingi at masakit sa tenga. Subalit agad ko rin naman yung kinatuwa. Iyon ang klase ng sigawan at palakpakan na matagal ko ring hindi narinig. Aminado akong nakakamiss ang pakiramdam na lumukob sa aking dibdib. This feels nostalgic. Kumaway ako sa mga audience na naroon at nagsisipag-ingayan. Oh my God! Parang anghel na tumapak sa lupang kagandahan mo, Audrey. Puno ng pananabik na yumakap sa akin si Mami Vic. Naroon sa boses niya ang gustong maiyak. Nakakainis ka. Bakit ngayon ko lang nagpakita sa akin? Nag-transform ka pa. Tripling kinanda mong babae ka. Ganoon na lang kalawak at katamis ang ngiti ko na hindi ko kayang pigilan. Natawa ko sa kanya at sinuklian ang nangungulila niyang yakap. Sorry na, Mami Vic. I have no excuse for my actions. But I missed you so much as well. Thank you for welcoming me here to your show. Ano pa nga ba? Si Landers nga hindi ko mahindian Ikaw pa kaya? Humiwalay kami sa yakap. O siya, maupo na tayo. Naupo kami sa magkatapatan na mataas na upuan. May inabot sa aking mikropono ang isang staff na mabilis ko namang tinanggap. Humupa naman ang mga ingay saka nagsimula akong tuunan ng pansin ni Mami Vic. Hindi ako nagbibiro, Audrey Yung look mo ngayon talaga nagbago at lalong gumanda. Kumpara sa huli kong pagkakatanda sa itsura mo. Mas matured na ngayon, Kung sa bagay, 3 taon na rin, nakakapanibago. Walang kakupas-kupas. Kahit gusto ko itang etsiperahin, hindi ko kaya rin, Ang laki ng ipinagbago mo. Naku, Mami Vic. Ako pa rin to. Ang totoo niyan, ang usual look ko, hindi naman talaga ganito. Pero dahil first time ko ulit maere, talagang pinaghandaan ko na, Nung nakita ko sarili ko sa salamin, pati ako napasabi na, I still got it after 3 years. Hindi nawawala ng ngiti kong tugon. Hawak ang mikropono. Wow! So ang usual look talaga ng Audrey Laurel ay mami na mami ang datingan? Nanukso siya agad. Oy, akala mo hindi ko malalaman mula kay Landers Nauna niyang inere kaya buong Pilipinas. Alam na may anak na kayo, but still, para ka lang mature na dalaga. Lumiit ang ngiti ko. Well, Mami Vic, now that you mentioned it, faster than I thought, this is actually the main reason why I decided to do a hot seat interview with you, just to clear things up. Kaagad na gumuhit ang pagtataka sa mukha niya. Ibig sabihin, ano nga bang main reason kung bakit sa tinagal-tagal na panahon ay ngayon mo lang naisipan akong bisitahin dito sa show? Well, simula nung maera ang interview mo kay Landers, talagang nakita ko rin kung paano yun kumalat sa social medias. Yes! Lahat ay excited sa revelation yung dalawa. Lahat ay nag-aabang na para bang ginawa niyong real-life teleserye ang mga buhay niyo. Pero maiba ako, kasi just almost a couple of weeks later na, nag-circulate ang relasyon yung meron kayo ni Landers. Bigla na lamang nag-boom sa social media ang videos and pictures mo together with a famous businessman and billionaire sa bansa. And don't get me wrong hindi lang ang madlang nagulat doon, pati na rin ako. I knew from there that something wasn't right. Then naalala ko yung sinabi ni Landers na hindi kayo magkaayos ngayon as a couple. Ano nga bang masasabi mo at side mo sa kwento, Audrey? I'm dying to know everything. We all are. Kahit na tumatawa siya, ay nakikita ko ang tensyon at matinding kuryosidad niya. Si Mami Vic lang naman ang kakilala kong #1 chismosa sa bansa. Kaya hindi na ako magtataka kung bakit nag-proceed siya agad sa ganitong usapin, pagtungtong ko pa lang sa entablado. Ang interview na to ay live ngayon na napapalabas sa telebisyon.
Kahit nasa loob-loob ko ay kinakabahan ako, ang katawan ko naman ang nagpaparamdam na sa akin ng confidence na para bang sanay na ito sa nangyayari ngayon. Tinamisan ko ang ngiti ko. Okay, wala nang paligoy-ligoy. Dediretsuhin ko na kayong lahat. Landers and I have never been married or had an intimate relationship before, rather than friends. Oh, sabay-sabay ang lahat ng tao sa studio na napasinghap ng hangin at matagal na hindi nakabawi. Napanganga si Mami Vic na siya pang may mas epic na reaksyon sa sinabi ko. Subalit mas pinipili niyang maging profesional na interviewer ngayon. Pero ano yung sinabi niya sa nakarang interview sa akin? Hindi ba't may anak na rin kayo? Oh, meron akong anak. Siya wala. Napangisi ako na nakakaloko. Hindi ko alam kung saan niya napulot ang istorya na kasal kami. Dahil bukod sa nakasulat sa papel na sa iba ko kasal, wala siyang ebidensya na nagsama kami sa nakalipas na mga taon. Nasa tama akong pangangalaga ng asawa ko ngayon kasamang anak namin. That is the reason why I needed to step up in public again. Just to state that I have nothing to do with Lander's false statements. Kahit nakalahati ng sinabi ko ay wala ring katotohanan, hindi ko aaminin sa publiko na nagsama kaming dalawa. The public should only know how delusional he was to even claim our marriage. Malamang ay hindi siya ngayon makapagsasalita sa publiko dahil sa banta sa buhay niya. He should be hiding in Raquel's wings right now dahil kung lumabas siya ay mismong si Zach na ang makakaharap niya. He wouldn't like it if that happened. Teka, sandali lang. Kailangan ko munang uminom ng tubig dahil sa mainit-init na usapang to. Ani Mami Vic na kagad inabutan ng bote ng tubig ng isang staff. Tinungga niya iyon dire-diretso. Kung noon ay matatawa mga audience, ngayon ay tahimik dahil hindi pa rin sila makabawi sa gulat. So ang sinasabi mo ay may iba kang kinakasama ngayon at hindi si Landers Maxwell? Pagbabalik niya sa usapan ng maproseso yun, tumango-tango ako. Yes, Mami Vic. I actually brought my husband here kasi hindi niya rin ako pababayaan mag-isa dito. Nasa backstage siya ngayon, nanonood. Oh my God! Muli na naman siyang napasinghap ng hangin. Don't tell me. Please don't tell me na yung asawa mo na yan ay itong tao na madalas nang nalilink sa'yo. Dahil naalala ko 3 years ago, meron na rin kayo naging issue nung kumalat ang video na sinasabi niyang siya ang asawa mo. Recently, nalingtan naman siya sa'yo. Muling lumawak ang ngiti ko sa labi. Yes, that is my husband. That man is no other than my husband. The love of my life. Oh my God! Napatayo siya at binalik ang sarili sa pagiging profesional. Please, escort Mr. Zach Saavedra on the stage to join us. Oh my God, I never expected this. Sana sinabi mo nang ma-prepare ko sarili ko at ang studio para sa maayos na treatment sa isang Saavedra, Audrey. Napatawa ako. It's all right, Mami Vic. What can I say? Zach Saavedra is a respected man who must never disappoint. Even amid the issues, he should be served well. Oh my God! Napatakip ng mga labi si Mami Vic nang lumabas si Zach mula sa backstage. Nakasuot lamang siya ng casual wear, a white polo and black trousers. But his accessories and overall looks are screaming wealthiest. Sa suot niyang relo, kwintas, singsing at sapatos, makikita mo na kaagad ang kinang ng mga yun mula sa malayo. Subalit ang pinakadahilan ng muling pagtitilian ng mga audience sa loob ng studio ay ang kanyang perpektong itsura ngayon. Aakalain mong foreign artist and model siya, subalit isa palang businessman. Kung ang Audrey Laurel ay isang anghel na tumapak sa lupa, ang asawa naman niya isang Greek god na nagkatawang tao. Komento pa ni Mami Vic. Pabiro man niyang sinabi ay halata ang pagsasabi niya ng katotohanan. Naroon kaagad ang paghanga sa mga mata niya. Nakita ko ang formal ng ngiti ni Zach sa host, sa mga audience at sa camera, bago siya tuluyan lumapit sa akin at tumayo sa aking tabi. Proud naman ako napangiti.
Thank you for being here. I'm your husband, so of course, I will support you. Aniya, hinawakan ng aking bewang. Nakikita ko ang mga ningning sa mga mata niya. He told me yesterday how badly he wants the world to know that we are married. Kahit nabatid kong gustong-gusto rin niyang gawin ang interview na to, sobra-sobra pa rin ang pasasalamat ko sa kanya. Nasaan ang staff natin? Upuan dali eh! Maglabas kayo ng isa pang upuan. Natatarantang utos ni Mami Vic na siyang ikinatawa ng madla. Dahil 2 single na upuan lamang ang nakahanda, ay naglabas pa ng panibago para lamang kay Zach na pinuwesto sa aking tabi. Inabutan din siya ng sarili niyang mikropono. Mahigpit kong pinagbuhol ang mga daliri ko sa mga daliri ni Zach na makaupo siya. Hinawakan din naman niya ang kamay ko na may kaparehong higpit. Samantalang bumalik din naman sa pagkakaupo niya si Mami Vic. Nilulubos-lubos ang pagtitig sa mukha ni Zach. Sir, welcome po sa aming munting show. Hindi kami nakapaghanda dahil wala namang pasabi ang asawa niyong to. Pagpasensyahan niyo na po. No worries. Treat me the same as the other guest. I'll be glad. May pagkamababang saad ni Zach. Hindi tulad ng pangkaraniwan niyang pagiging arrogante. Sa totoo lang, pinanlalambutan ako bigla dahil sa revelasyon na to. Dahil nito nakalipas lang ng mga linggo, nagpa-interview sa akin si Landris. Ako naman tong na-excite dahil nga kilalang-kilala ang love team na. Sir, hindi sa madla kahit ilang taon nang nakalipas. Lalo pa nang nabuhay ang mga fans at tanong balik ng sabihan niyang kasal na sila at may anak ni Audrey. Ikaw po ba, Sir Saavedra? Ano masasabi niyo doon? Personally, I'd say he's very delusional. Nakatago ang nakakalokong ngisi niya sa nakatapat na mikropono sa labi niya. For real though, he's been trying to simp with my wife for years now. He already knew 3 years ago that my wife was married to me. Yet, he made moves like this in public out of nowhere. So talagang pati kayo nagulat sa mga binalitang niyo ni Lander sa publiko? Of course, who wouldn't? But I was more mad than shocked. Inaagaw niyang asawa ko ng harap-harapan. Napaupo si Mami Vic. Nagkausap na ba kayo ni Lander, sir? No. Kung bibigyan ng pagkakataon, pipiliin niyo ba makipag-usap sa kanya? At anong sasabihin niyo sa kanya? Oh, kakausapin niya ang kamao ko. I'm sure he will know the meaning behind it. Nakagat kong ibaba kong labi at pinisil ang kamay ni Zach saka palihim na bumulong. Behave. Sorry. Palihim niya ring bulong pabalik. Napaimpit naman ng tili si Mami Vic. Lagot, patay tayo dyan. Kagagaling pa naman niya sa isang insidente tapos mukhang may darating na naman bago. Kung napapanood mo to ngayon, Landers, hindi ko na nga lang alam kung ano magiging reaksyon o action mo. Nagtawanan at naghiyawan ng mga audience at nararamdaman kong pati sila ay conflicted sa mga nangyayari at naririnig ngayon. How long na ba kayong kasal na dalawa? It's been almost 6 years now. Si Zach ang agad na sumagot. Nalungkot ako sa loob-loob ko. Hindi naging maganda ang unang taon ng kasal namin. Ang pangalawa ay walang nabago. At ang pangatlo na sana ay siyang pag-abandon ako sa kanya. Ang sumunod na 3 taon ay ibang lalaki ang nakasama ko habang nag-iisa siya. Yet, we're still married on paper. And he still regards me as his wife during those times. Kumikirot ang puso ko sa tuwing naiisip kung gaano kami kadurog mag-asawa sa kinalabasan ng aming relasyon. Those people who destroyed us should pay the consequences. Karma will find its way to them. Tadhana at ang Diyos pa rin ang gumawa ng paraan upang magkabalikan kami ni Zach. Ang tagal na! Hindi makapaniwalang bulalas ni Mami Vic. Ibig sabihin nung tanyag panlove team na Sir Lee, kasal na kayong dalawa? Yes. Nakangiti pantigon niya. Kung ganon, totoo pala talagang binalita noon nakasal kayong dalawa. Dahil ito hati talagang opinyon at paniniwala ng mga netizens simula ron sa pagkalat ng larawan yun nung kayo ikasal. Hanggang sa interview ni Landris. Bali ang katotohanan talaga ay itong nasa harapan namin ngayon, tama ba? Yes. Actually, dala kong marriage certificate namin ngayon. Tumamis ang ngiti sa labi ni Zach habang pinapanood ko siya. Oh, wow talaga. Ready si Mister. Ilabas na yan na magkaalaman na. Natutuwa at nananabik pang sigaw ni Mami Vic.
Hindi ko naman mapigilan ng pagkawala ng malaki kong ngiti. Nabatid kong abot-abot tainga ko na ngayon. Lumabas si Ramil mula sa backstage, dala-dalang piraso ng papel. Nagtilian pa mga kababaihan dahil sa taglay ding alindog ni Ramil na maging si Mami Vic ay napakomento. Ang taray ah! Busog na ako sa mga mukhang nakikita ko sa harapan ngayon ah. Pwede na akong hindi kumain mamaya ah. Muli na namang natawa ang mga audience. Inabot ni Ramil sa kay Mami Vic ang papel na kaagad niyang tinignan. Oo nga, totoo nga talaga. Pagdeklara niya. Ay, nakakaloka. Kung bakit niyo ba naman kasi ginawang teleserye ang buhay niyo at puno ng revelasyon? Paniguradong pagpiyepiestahan naman ito ng mga netizens. Well, the most important thing is that everyone should know that Audrey's husband is none other than me. If I had to declare that 1,000 times so people would keep that in mind, I would. Wow, no jokes sir ha? But it's giving possessive vibes. Natatawa siya nga pabaling sa akin. Audrey, paano ka nakabingwit ng isang Saavedra? Anong ritual ang ginawa mo? Pabulong naman sa akin oh. Mami Vic, pasensya na ha, pero ako ang biningwit niya. Taray, he fell first bago ikaw? Yes po, he fell first and I also fell for him at first night. Then we just fell harder on each other. Nakakainggit naman. Kumuhit ang inggit ngunit labis sa paghanga sa mukha niya. Kumusta naman ang anak niyong dalawa? Dala niyo ba siya ngayon? We'd like to, but ours is very sensitive to loud noises and screams. So we decided not to bring him here. Paliwanag ko. Ay ganon, sayang naman. Kung may pagkakataon, ipakilala mo naman ako. Gawin mo na rin akong ninang. Huwag mo rin akong kalimutang invite sa mga birthday niyang darating ah. Please lang Audrey, pambawi mo naman yung sa hindi pagpapakita sa akin ng 3 taon no? Oo naman Mami Vic no. Ikagagala ko pang gawin kaninang nang may sponsor ang anak namin. Naku, sa yaman yung yan. Baka ako na magre-regalo. Ako pang mahihiya sa ire-regalo ko. Ilang sandali pa kaming nakipagtawanan at nakipagbiruan kay Mami Vic upang pahupain ng tensyon o init na nararamdaman ng mga manonood habang sinasagutin ng mga natitira niya pang katanungan. Subalit pagkatapos pa lang ng interview, kaagad nang nag-ingay ang mga tao sa social media. At gaya ng inaasahan ko, pagkaman hati ang mga opinyon, lumalabas ang pagkapapahiya ni Landers. Panibagong vase na naman ang lumipad sa ere at nabasag sa pader, dahilan upang magkalat ang mga bubog nito sa paligid. Raquel, calm down! Kaagad na natabingi ang ulo ni Landers nang malakas sa tumama sa kanyang pisngi ang palad ni Raquel. Nang tangkain niya pa itong lapitan at pakalmahin dahil sa kanina pang pagwawala nito. Shut up! How am I supposed to calm down, ha? How can they already be made out? How did that happen? Audrey isn't the type to forgive and surrender to him. Zach isn't the type to lower his guard. Why did this all happen before I could even make a move? Halos sabunutan ni Raquel ang sarili nitong buhok sa napakatinding galit at panggigigil na hindi malaman kung kanino o paano nito ibubuntong. Kaya naman ang tangkain ulit ni Landers na pakalmahin ng babae ay muli siya nakatanggap ng sampal na sundan pa ng mga hampas. It's your fault. Kasalanan mong lahat dahil napakabagal mong kumilos. They already found their son, the heir of Saavedra. Ano bang magagawa natin ngayon? Kitang-kita mo naman kung gaano sila kaayos tignan sa harapan ng kamera. Zach would never do something so stupid like this before if they're only trying to fake anything. Worst of all, they already knew something against me. Please, Raquel, you need to calm down first. Subalit kahit anong pagtatangka niyang pagpapakalma kay Raquel, ay sadyang hindi siya nito pinapakinggan. Nagliparan na naman ang iba't ibang babasaging kagamitan, basta't mahawakan ito.